Dahil sa pag-atake ng Israel sa Iran, hindi lang mga pasilidad ng militar ang nasira, kundi pati na rin ang reputasyon ng mga kagamitang militar ng Russia. Dahil sa hindi magandang performance ng mga armas ng Russia sa Ukraine, napahiya na sila. Sa katunayan, mga 100 jet fighters ng Israel ang naglunsad ng mga missile na halos hindi na depensahan ng mga Russian-made air defense equipment ng Iran. Kabilang sa mga nawasak ay ang 3 S-300 air defense systems ng Iran. Nasira na rin ng Israel ang isa pang S-300 ng Iran noong nakaraang taon. Pero hindi lang ito nangyari sa Iran. Napahamak na rin ang mga S-300 at S-400 systems ng Russia sa Ukraine. Noong Mayo at Agosto, tinamaan ng mga puwersa ng Ukraine ang mga S-400 systems na nagresulta sa pagkasira ng mga bahagi o buong air interceptor complex. Kaya napapaisip tayo, ano kaya ang mangyayari sa mga bansang gumagamit ng mga armas na gawa ng Russia? Makakatiwala pa kaya sila sa mga ito? Ang ginamit na armas ng Israel na mga F-35 fighter jets ay mula sa Amerika, samantalang ang mga missile defense system na ginamit ng Iran ay mula naman sa Russia. Sa makatuwid, tila ba mas malakas pa rin ang sandata ng Estados Unidos kumpara sa sandata ng mga Ruso. In fact, ang S-400 na pinaka-advanced na sistema ng depensa ng hangin ng Russia ay itinuturing na katapat ng US Patriot System. Para sa maraming taon, natatakot ang mga eksperto na magiging dahilan ito para mawala ang air superiority ng mga bansa sa NATO at kanilang mga kaalyado. Samantala, patuloy na ina-update ang S-300 mula nang i-release ito noong huling bahagi ng 1970s. Parehong mga sistema ng Russia ay ginagamit ng China, Belarus, India, Vietnam at Algeria. Pero ang mga bansang ito ay hindi kailanman nahaharap sa mga kalaban na kasing lakas ng Israel. Ipinakita ng matagumpay na pag-atake ng Israel sa mga S-300 systems at mga pasilidad ng missile ng Iran ang kakayahan ng kanilang intelligence. Nakikita rin ito sa pagpatay sa leader ng Hamas sa Tehran noong Agosto at sa nakaraang mga pag-atake sa nuclear program ng Iran. Walang sistema ng depensa ang perpekto. Kahit ang Patriot system ng US ay tinamaan ng Russia sa Ukraine. At kahit mayroon ng Israel ng pinakamahusay na defense system laban sa missiles, nagtagumpay pa rin ang Iran at kanilang mga kaalyado na makapasok sa pamamagitan ng mga missiles at drones ngayong taon. Dahil sa digmaan sa Ukraine, nagsisimula ng magduda ang mga mamimili sa mga armas na gawa ng Russia. Kahit na ginagamit ng Russia ang lahat ng kanilang mga armas para sa digmaan, nakikita ng ibang mga bansa na hindi na maaasahan ang kanilang mga kagamitan. Bumagsak ang benta ng mga armas ng Russia at maraming bansa ang naghahanap ng ibang supplier. Ang India, isang malaking mamimili ng armas ng Russia, ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon. Nais nilang makuha ang kanilang mga S-400 systems na binili nila, pero nagdududa na sila sa kakayahan ng mga ito matapos ang mga kaganapan sa Ukraine. Simula nang magsimula ang digmaan, nababawasan na rin ang pagbili ng India ng mga armas mula sa Russia at nagsusumikap na silang bumuo ng kanilang sariling mga sistema. Ang pag-atake ng Israel sa Iran ay nagbigay ng isa pang dahilan para magduda ang India sa kakayahan ng mga Russian systems. Pero sa kabila ng mga problema, hindi rin basta-basta mawawala ang India sa pag-asa sa Russia dahil wala silang ibang madaling opsyon. Sa kabilang banda, nagbabala ang Iran gaganti sila. Ayon kay Ismail Baghei, tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, gagamitin ng Iran ang lahat ng magagamit na paraan upang tumugon sa mga pag-atake ng Israel sa mga military target sa Iran noong nakaraang linggo. Sa kanyang lingguhang telebisyon na press conference, sinabi ni Baghei ang Iran ay gagamit ng lahat ng magagamit na paraan upang magbigay ng tiyak at epektibong tugon sa rehimeng Zionist. Hindi pa nagbigay si Baghei ng karagdagang detalye tungkol sa posibleng paraan ng pagtugon ng Iran. Pero ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng isang matatag na determinasyon ng Iran na gumanti sa pag-atake ng Israel. Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng magagamit na paraan? Maaring ito ay tumutukoy sa military retaliation, diplomatic pressure o iba pang mga hakbang upang maparusahan ang Israel. Hindi pa malinaw kung ano ang gagawin ng Iran,
pero ang kanilang mga salita ay nagpapahiwatig ng malubhang pag-aalala. Sa pagganti ng Israel, sinasabing naparalisado ng malawakang pag-atake ang kakayahan ng Iran na gumawa ng long-range ballistic missiles at naging mas mahina ang mga mahahalagang pasilidad ng enerhiya sa hinaharap na mga pag-atake dahil sa pagkawasak ng mga air defense batteries na nagpoprotekta sa mga ito. Sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu kahapon na ang pag-atake ay tumpak at malakas at nagtagumpay sa lahat ng kanilang mga layunin. Samantala, nagbabala naman ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei na pag-uusapan ng mga opisyal ng Tehran kung paano pinakamahusay na paraan para gumanti sa ginawang pag-atake. Noong Lunes, ipinahayag din ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang kanyang pag-asa na makamit ang mga kasunduan sa kapayapaan sa mas maraming bansa sa Arab matapos ang digmaan laban sa mga proxy ng Iran tulad ng Hamas at Hezbollah. Ang kanyang mensahe na nananawagan para sa normalisasyon sa kanlurang Asya ay naganap kasunod ng pag-uwi ni David Barnea, ang direktor ng Israeli spy agency na Mossad, mula sa Doha. Dito nakipagpulong siya kay William Burns, ang direktor ng CIA, at kay punong ministro ng Qatar na si Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Ang pagbisita ni Barnea sa Doha ay bahagi ng muling pagsisimula ng mga pag-uusap ukol sa tigil putukan. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ng mga partido ang isang bagong pinagsamang balangkas na nagsasama ng mga naunang mungkahi at isinasaalang-alang ang mga pangunahing isyu at kamakailang kaganapan sa rehiyon. Sinabi ng opisina ni Netanyahu na magpapatuloy ang mga talakayan sa pagitan ng mga tagapamagitan at Hamas sa mga susunod na araw upang suriin ang posibilidad ng mga pag-uusap at ang patuloy na pagsisikap na itaguyod ang isang kasunduan. Ayon kay Netanyahu, mayroong isang bagay na napakahalaga pagkatapos ng ganitong pagbabago. Nais kong ipagpatuloy ang proseso na aking pinangunahan ilang taon na ang nakalipas hinggil sa pagpirma ng makasaysayang Abraham Accords at makamit ang kapayapaan kasama ang mas maraming bansa sa Arab. Sa ilalim ng mga kasunduang ito noong 2020, nakipag-ugnayan ng Israel sa 4 na bansa, United Arab Emirates, Bahrain, Morocco at Sudan. Mula noon sinikap ng Israel kasama ang suporta ng Estados Unidos na isama rin ang iba pang mga bansa, partikular ang Saudi Arabia. Gayunpaman, malinaw na sinabi ng Riyadh na hindi ito kikilala sa Israel nang walang pagkakatatag ng isang estado para sa mga Palestino. Ang pahayag ni Netanyahu ay nagpapakita ng isang matibay na pananaw para sa hinaharap, kung saan inaasahan niyang mapanatili ang kapayapaan at katatagan hindi lamang para sa Israel, kundi pati na rin para sa buong rehiyon. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang tapusin ang kasalukuyang salungatan, kundi upang itaguyod din ang mas malawak na pakikipag-ugnayan at kooperasyon sa mga bansang Arab. Sa kabila ng mga hamon at komplikasyon dulot ng kasalukuyang tensyon, umaasa siya na makakamit ito pagkatapos mapanatili ang seguridad laban sa Hamas at Hezbollah. Ang kanyang mensahe ay naglalaman ng isang panawagan para sa pagkakaisa at pagtutulungan upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Ipinahayag naman ng Iraq ang matinding pagtutol sa paggamit ng kanyang airspace ng Israel para sa mga pag-atake laban sa Iran. Sa isang liham na ipinadala kay UN Secretary General Antonio Guterres at sa UN Security Council, tinukoy ng Baghdad ang malinaw na paglabag ng Israel sa kanilang soberanya. Ayon kay Basim Alawadi, tagapagsalita ng gobyerno, ang liham ay naglalaman ng matinding pagkondena sa insidente na naganap noong Oktubre 26 kung saan ginamit ng Israel ang airspace ng Iraq upang magsagawa ng mga pag-atake sa mga military sites sa Iran. Sa kabila ng malapit na ugnayan ng Iraq sa Iran, mayroon din itong estratehikong pakikipagsosyo sa Estados Unidos na may mga tropa pa rin sa Iraq. Ang gobyerno ng Iraq ay patuloy na nagtatangkang umiwas na mapabilang sa lumalalang hidwaan sa rehiyon. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Alawadi na tatalakayin din nila ang paglabag na ito sa kanilang pakikipag-usap sa mga opisyal mula sa Estados Unidos na pangunahing kaalyado
at tagapagbigay ng armas ng Israel. Samantala, ang tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry na si Ismail Baghai ay nagbigay diin na tiyak silang walang bansa ang nagbigay pahintulot sa Israel upang gamitin ang airspace ng Iraq. Umaasa siya na ang mga kaibigan nila sa Iraq ay tutugon ng naaayon at hindi papayag na maulit ang ganitong insidente. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng komplikadong balanse ng kapangyarihan at diplomatikong relasyon sa rehiyon, kung saan ang Iraq ay nahaharap sa hamon ng pagpapanatili ng soberanya habang nakikitungo sa mga impluwensya mula sa parehong Iran at Estados Unidos. Dahil rito, marami tuloy ang nagsasabi na maaring palakasin ng Iraq ang kanilang internal security measures upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang posibleng pag-atake o retaliatory actions mula sa mga grupong militante. Ang mga grupong ito, tulad ng Kataib Hezbollah, ay nagbanta na maghahatid ng tugon kung hindi mapapanagot ang Israel.